Tayo po ay nasa ika-anim na ng Minor Prophets. At gaya nung ating inaral last week, yung mga nasundan nyo po, yung Book of Jonah, in-anticipate ng Book of Jonah ang Book of Micah dahil tila sinagot ng Micah, may portion ng Micah na ating pag-aaralan ngayong hapong ito, ang katanungan sa huling talata ng Jonah kung saan yung tinutukoy yung karapatan ng Diyos na magpakita ng kahabagan kahit sa mga makasalanan. At ito rin ang nais ng Diyos or ni Yahweh na maipamalas ng kanilang mga tao. Gaya ni Jonah, gayon pa man, nabigo din ang Israel. Naipakita itong kahabagan at tumungo sa matindi pa nilang kasamaan ng idolatry at yung kawalan ng katarungan. Kaya nga, itong passage natin, Micah 6:6-8 ay tinatawag ng ibang mga ngaral na isa sa powerful na texts sa Micah. So, Micah chapter 6, verses 6-8, and I'll be reading from verse 1. Micah chapter 6, verses 1-8. Ito ang di nagkakamali at walang pagkakamaling salita ng Diyos sa salinang ang bagong ang Biblia. Verse 1. Pakinggan ninyo ngayon ang sinasabi ng Panginoon, bumangon ka. Ipaglaban mo ang iyong usapin sa harapan ng mga bundok at hayaang marinig ng mga burol ang iyong tinig. Pakinggan ninyo kayong mga bundok ang usapin ng Panginoon at kayong matitibay na pundasyon ng lupa sapagkat ang Panginoon ay may usapin laban sa kanyang bayan at siya'y makikipagtalo sa Israel. Verse 3, O bayan ko, anong ginawa ko sa iyo? Sa ano kita pinagod? Sagutin mo ako, sapagkat ikaw ay aking iniahon mula sa lupain ng Ehipto at tinubos kita mula sa bahay ng pagkaalipin. At aking sinugo sa unahan mo sina Moses, Aaron at Miriam. O bayan ko, alalahanin mo kung ano ang isinagawa ni Balak na hari ng Moab at kung ano ang isinagot sa kanya ni Balaam na anak ni Beor. At kung ano ang nangyari mula sa Shittim hanggang sa Gilgal, upang iyong malaman ang mga matuwid na gawa ng Panginoon. Verse 6, Ano ang aking ilalapit sa harapan ng Panginoon at iuyukod sa harap ng Diyos sa kaitaasan? Lalapit ba ako sa harapan niya na may mga handog na sinusunog? Na may guyang 1 taon na ang gulang? Nalulugod ba ang Panginoon sa mga libo-libong tupa o sa mga 10,000 ilog na langis? Ibibigay ko ba ang aking panganay dahil sa aking pagsuway? Ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa? And then verse 8, Ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti at ano ang tinakda ng Panginoon sa iyo, kundi ang gumawa ng may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ng iyong Diyos. Ang damo ay natutuyo, ang bulaklak ay naalanta, ngunit ang salita ng Diyos ay mamalagi magpakailanman. Tayo manalangin. O Panginoon, kami muli narito upang mag-aral ng inyong salita. Sumamba sa iyo as we listen to your word preached before us. At dalangin namin, O Diyos, na bigyan niyo kami ng pagkaunawa sa pagsambang ito at tulungan niyo rin kami na ang katotohanang marinig namin ay mangusap sa bawat isa sa amin, sa believers and unbelievers alike, at naway ito'y sa pamamagitan ng banal na Espiritu ay magtungo sa pagkabuhay mula sa mga patay ng mga kaluluwang wala pa sa inyo. At ang inyong lingkod naway gamitin yung makapangyarihan upang maipangaral ng may katapatan at may kalinawan ang inyong salita. Ito po ang aming dalangin, Ama, sa ngalan ni Jesus. Amen. Dito po sa Micah, ay siya po ay nagpropesiya kasabay si Isaiah. And kung babasahin niyo sa chapter 1, verse 1, sa panahon nila Jotham, mga hari ng Southern Kingdom, Jotham, si Ahaz, Hezekiah, at noong around 8th century BC. So medyo mahaba yung kailang panahon ng pagpropesiya. So pareha silang nagpropesiya ni
Isaiah sa Israel at sa Huda. Pero di katulad po ni Isaiah, si si Isaiah kasi sa royal court. Kaya may access siya sa royal court. Itong si Moresheth, hindi po ito yung Morissette na na singer sa Moresheth, sa bukirin ng Moresheth ay nagmula si Micah, kaya first hand na experience niya itong kawalan ng katarungan, idolatry ng bayan ng Israel. At kagaya ni Amos ay kanya ding pinuna ang kawalan ng katarungan ng bayan ng Israel. Kaya nga tinatawag ng ibang mga scholars na ang Micah daw is the Amos of the southern kingdom. Kasi si Amos sa northern kingdom siya nag-prophesy. At dito laganap ang pananamantala ng mga mayayaman sa mga mahihirap at walang habag ang Israel. At ang katarungan ay hindi napapanatili. Now, kung ating pag-aaralan ang book ng Micah, ito yung nakasaay sa 19 na prophecies. And then if you observe from 1 to 7, chapters 1 to 7, madaling makita yung structure kasi nadidivide ito sa salitang hear or pakinggan nyo. So, for example, ang chapter 1, may word nag-umpisa sa hear, hanggang chapter 2 yun, so that's the first part. Chapter 3 to 5, may hear din na word doon. And then chapter 6 na ating binasa ngayon, kaya nagsimula ang passage sa pakinggan nyo. Ito ang sinabi ng Panginoon. At itong mensahe ng Panginoon sa bayan ng Israel at Huda ay dapat mag-ring ng bell sa kanila kasi napakahalaga ng salitang hear. Pakinggan mo. 'Di ba kung alam niyo yung Shema, that's Deuteronomy 6:4. Yung even now, ni-recite ng mga Hudyo yung Hear, O Israel, the Lord is our God, the Lord is one. So ito ay isang mensahe sa kanila na dapat ilang pakinggan at kailangan nilang pakinggan ng may kaseryosohan at pag-iingat. Kaya nga ang Micah 6 ay nagsimula sa mga salitang tumutukoy sa indictment, akusasyon ng Diyos. Or sa literatura ng Hebreo, ito yung tinatawag na lawsuit. Na parang imagine mo nasa isang korte at ang Panginoon ay merong mga akusasyon sa kanila. Ito yung mga legal na pagsamo ng Diyos sa bayan ng Israel. At sa binasa natin, nakita natin na even yung mountains, the entire creation is being called to witness, maging saksi laban sa bayan ng Israel. So parang, kung halimbawa sa Pilipinas, sa korte, di ba, pag meron kang nagawang matinding kasalanan, it's gonna be you versus the people of the Philippines. So dito sa Micah, parang Israel laban sa entire creation ng Diyos kasi ganun katindi ang kanilang kasalanan laban sa Diyos. And recall po natin na ang isa sa mga function, tungkulin ng mga prophets ay to enforce yung covenant. Kaya nga 'di ba sila yung mga covenant enforcers. Okay? And so dito, kung papansinin niyo yung binanggit ng Panginoon na sa verse 3, sabi niya, "O bayan ko, anong ginawa ko sa iyo?" So, ini-state ng Panginoon, ano bang ginawa ng Panginoon sa bayan ng Israel para sila ay maging gumawa ng kasamaan laban sa Kanya. At ang Panginoon, mula sa verse 3 hanggang verse 5, ay ni-recall din yung mga pagliligtas ng Panginoon. For example, sa verse 4 ay yung kung paano sa magitan ni Moses, di ba? They were saved from Egypt. And then sa verse 5a, kung paano niligtas ng Panginoon ang Israel sa kamay ni Balak, sa pamagitan ni Balaam at nung donkey. And then sa verse 5b, ito naman yung sa Shittim, yung pagliligtas ng Panginoon sa Shittim hanggang sa Gilgal. Yung Shittim po, ito yung pinakahuling encampment nila bago sila mag-cross ng Jordan. And then yung Gilgal, yung unang-unang place kung sila nagstay as they have gone through the Jordan. So dito, makita natin na sa akusasyon, sa indictment ng Diyos, ano kaya ang tugon ng Israelita, ng mga tao ng Diyos. Ang tugon nila ay may kinalaman sa pinakamahalagang bahagi ng buhay ng bayan ng Diyos. Yun ay ang pagsamba. At later makita natin na sa case na ito, feeling or tila sa mata ng Israel, nanalo sila sa case.
They have won the case against God dahil sa mga ginawa nilang pag-aalay sa Diyos. So ang title ng ating sermon this afternoon ay Ang Hinihinging Pagsamba ni Yahweh, or The Required Worship of Yahweh. Napakahalaga ng worship mula sa Old Testament hanggang sa New Testament. Kaya nga, itong idea ng worship ay nagkaroon ng confessional status sa kasaysayan ng particular Baptist. Sa ating confession, 1677 or 1689 London Baptist Confession of Faith, chapter 22, paragraph 1, sinabi doon, ipinakikita ng liwanag ng kalikasan na mayroong isang Diyos na may kapamahalaan at kapangyarihan sa lahat. Siya ay makatarungan, mabuti, at gumagawa siya ng mabuti sa lahat. Kaya dapat siyang katakutan, mahalin, purihin, tawagan, pagtiwalaan, at paglingkuran ng mga tao ng buong puso, kaluluwa, at lakas. Sabi pa, datapwat ang tanging katanggap-tanggap na paraan ng pagsamba sa tunay na Diyos ay itinakda mismo niya ayon sa kanyang sariling kalooban. So, sa salita ng Diyos, nakalaan at nakatakda dito kung paano siya dapat sambahin. Now, sa tugon ng Israel, ipapakita na hindi nila naunawaan ang tamang pagsamba sa Diyos. So, ano ba ang narapat na pagsamba sa Diyos ayon sa ating talata? So, ito yung mensahe na ating pagbubulay ngayong hapong ito. Ang mga tunay na sumasamba kay Yahweh ay namumuhay ng tapat sa harap niya at ng mga tao. Yahweh's true worshipers live a faithful life before God and men. So, dalawang heading ating titignan dito. Ito yung merong mga paraan. Ang mga paraan na di nararapat sa pagsamba kay Yahweh sa verse 6 and 7 yan. At ikalawa, ang mga katangiang kaakibat ng pagsamba kay Yahweh. Yan po ay nasa verse 8. So tignan natin una, ang mga paraang di nararapat sa pagsamba kay Yahweh. Ang protest or tugon ng Israel sa Diyos, doon sa mga pagbabanggit ng Panginoong Diyos ng akusasyon laban sa kanila, tila sapat na yung kanilang mga handog. At ito ay appropriate to them, appropriate na tugon sa biyaya ng Panginoon sa kanila, sa pagliligtas na nakita natin sa verses 3 to 5. And sa verse 6, take note na parang tinatawag ng ilang mga nag-aaral na sila yung mga inquisitive worshiper. May mga katanungan sila sa Diyos, pero makita natin that it reveals more than a question. Hindi ito simpleng tanong lang na kundi may flavor ng sarcasm ang kanilang pagkatanong sa Diyos. At mapansin niyo sa 6 to 7 yung increasing bribery nila sa Diyos as if they're trying to manipulate God by trying to discern the cost of coming to God. Na parang mabasahin niyo ito na parang ano bang antas ng worship? Kulang pa ba? Na nag-alay na kami ng ganito? Kulang pa ba? Anong hinihingi mo, Diyos? Anong hinihingi mo, Yahweh? Kulang pa ba itong ginagawa namin? So ito'y sampal sa Diyos kasi pinapakita nila na di ba, there is an accusation against them. Pero ang tugon nila, ginawa na namin to. Ano pa? Hindi pa ba sapat ang ginagawa namin? So ito yung mga maling paraan na makikita natin dito. Una, maling paraan ng paglapit nila. Sabi sa verse 6, ano ang aking ilalapit sa harapan ng Panginoon at iyuyukod sa harap ng Diyos sa kaitaasan? Lalapit ba ako sa harapan niya na may mga handog na sinusunog at may guyang 1 taon ang gulang? So yung take note yung dalawang word na lalapit at yuyukod. So yung tugon ng Israel sa akusasyon ng Diyos laban sa kanila, nag-point sila doon na yung pinakamahalagang aspeto ng buhay namin bilang Israel, ginagawa namin ng tama. Pero parang with sarcasm na tinatanong nila ang Diyos, lalapit ba ako sa harapan ng Panginoon? Ano ang aking ilalapit sa harapan ng Panginoon na, okay, I'm doing this already. Ano ba ilalapit ko sa Diyos? And sa observation ng karamihang mga mangaral, yung as they are responding to God here, ay pinapakita na yung pangalang Yahweh, Diyos ng kaitaasan, ay
lumalabas sa kanilang mga bibig pero walang halaga sa kanila ito. For example, sa observation ni Daniel Timmer, na yung pangalang Yahweh ay dapat na nagpapaalala sa Israel ng pagliligtas ng Diyos sa kanila. At bukod pa doon, isa pang binanggit yung Diyos sa kaitaasan, God the Most High. Ito dapat yung mag-remind sa kanila na yung Diyos na nagbibigay ng accusation sa kanila, dapat tumugon sila ng may kapakumbabaan. Pero ang tugon nila? Tinatanong nila ang Yahweh, paano kami halapit sa iyo? Kulang pa ba yung aming ginagawa? So hindi nila nakita ang kaluwalhatian ng Diyos na nahihayag sa kanyang pangalan. Ay ito'y tumungo sa mababang pagtingin nila kay Yahweh at sa taas ng pagtingin nila sa kanilang sarili that will be revealed later on. So, di nila kita as they are mentioning the name of Yahweh, God the Most High, lumalabas sa mga labi nila, pero wala itong halaga. So, to lose sight of God's character is to lose one's right character before God. Kung di mo nakikilala ang Diyos na kaharap mo, yung may epekto ito sa kung sino ka na lumalapit sa Kanya. So, nakalimutan nila kung sino ba si Yahweh. And ang irony dito, ang kahulugan ng salita ni Micah, or sa iba ay Micaiah, is who is like God, or who is like Yahweh. And Israel hearing this from Micah, ang ibig sabihin na who is like God, hindi nila kilala talaga si Yahweh. So maling paglapit, ikalawang maling alay, sa 6b to 7a. Sabi doon, nalapit ba ako sa harapan niya na may handog na sinusunog na may guyang 1 taon ang gulang? Nalulugod ba ang Panginoon sa mga libo-libong tupa o sa mga 10,000 ilog ng langis? Dito po ay makita natin parang pataas ng pataas yung bid nila. They are bidding. Pupusta sila sa Diyos na walang talab sa amin yung accusation mo. Kasi ito yung ginagawa namin. And if this is not enough, dalagpasan pa namin. So halimbawa, sinabi nila, sa guyang 1 taon ang gulang. Ang calf, or yung guya, hindi po ito standard na alay ng mga normal na Israelites. Ang standard na alay ng mga normal na Israelita ay yung 1-year-old lamb, tupa, hindi guya. At yung guya, karaniwan, ito yung mga higher level standard ng offering. So, sinasabi na sa Diyos na, as they are saying na, lalapit ba ako sa harapan niya na may handog na sinusunog, na may guyang 1 taon ng gulang? They're saying na, okay, kung hindi pa sapat yung 1-year-old lamb, I can do better. Tataasan ko pa, o Panginoon, habang lumalabas sa bibig nila. Dahil nga rare itong at higher level yung paghandog ng guya, yung papansin niyo yung sharp ng tone nilalaban sa Diyos. Na, okay, let me give you a higher bid. Hindi pa sapat sa ito, tataasan ko pa. Ang lakas ng loob, no? So, specific kayo ng salita dito na actually, most of the time, dahil nga napaka-rare nung guya, if you search yung word na cup, or yung guya sa Old Testament, most of the time na lumabas ito sa Old Testament, ang unang-una ay yung nag-ahalay ng golden calf, ang bayan ng Israel. Gumawa ng golden calf ang bayan ng Israel habang binibigay ng Diyos ang kanyang utos kay Moses sa Sinai. Diba? So, grabe yung kailang katotohan laban sa Diyos. Hindi lang yun. Sabi pa nila, di ba? Okay, hindi pa sapat ang guya, let me give you a higher bid. Sabi niya, nalulugod ba ang Panginoon sa mga libo-libong tupa? Ano ang basic requirement ng Panginoon sa alay? Isa lang. 1 tupa lang. Pero sabi nila, sinabi nila na, okay, libo-libong tupa. Hindi pa sapat ang isa, hindi pa sapat ang isa, 1,000. At sinundan sa verse 7 again, o sa mga 10,000 ilog ng langis. Hindi yung bote, o kaya, paso or jar ng langis, 10,000 ilog ng langis. So they are giving a higher bid na, okay, hindi pa sapat yan, Panginoon, tataasan pa namin. So, mali ang kanilang pananaw at nakikita nila na ang Diyos ay makukuha sa ganitong pagbibilang ng kanilang mga alay.
As if sa pagtaas nila ng bid, magiging sapat yun para sa kanilang mga kasalanan. At ikatlo, ito yung mas matindi, maling kabayaran ng kasalanan. Sabi sa verse 7b, ibibigay ko ba ang aking panganay dahil sa aking pagsuway? Ang bunga ng aking katawan dahil sa kasalanan ng aking kaluluwa. What are they talking about now? Na, okay, kung hindi pa sapat to, yung panganay ko ialay ko sa iyo. Pag binasa niyo ang Torah, pinagbabawal ang pag-alay ng anak bilang handog na sinusunog. And it's ironic. Si Mike, di ba sabi ko kanina, si Micah, siya ay nagpropesiya during the reign of, isang hari doon, si Ahaz. At alam mo na Ahaz siya, kasi pangalan niya ay Ahaz. Si Ahaz po ay sa 2 Chronicles 28, 1-14, inalay niya yung kanyang anak bilang handog na sinunog. Sinabi doon, at sinunog ang kanyang mga anak bilang handog ayon sa mga karumal-dumal na kaugalian ng mga bansang pinalayas ng Panginoon sa harapan ng mga anak ni Israel. So hindi nga ito inutos ng Panginoon eh. Ito nga yung abominable acts of those nation na pinalayas ng Panginoon. Pero ito yung binibid nila sa Diyos. Na okay, Yahweh, that is your accusation against us? Well, we can do better. We can give our offspring. So, makita niyo yung sarcasm ng bayan ng Israel. So, sabi sa net study notes, since child sacrifice is forbidden in Scripture, the speaker is revealed to not be in earnest but perhaps sarcastic tone. So, sila ay nagpagbid sa Panginoon, hindi sila, so, kasi kung yung first reading, makita niyo na parang honest sila, nagtatanong sila, di ba? Parang tanong lang naman. Pero, kaya mahalaga as you read the scriptures, hindi lang kung ano yung siyasabi, kundi ano yung, what is the scripture doing with what it is being said here. So, kung sinabi, ito mga question, pero ang ginagawa ni Micah, ini-expose niya ang problem sa puso ng bayan ng Israel. So ito yung pinakamalaki nilang problema. Iniisip nila na ang kapatawaran ay sa pamamagitan ng alay nila. Pero hindi nito mapapatahimik ang kanilang conscience dahil hindi kailanman makapag-aalis ng kasalanan ang mga alay. Mababasa natin yan sa Book of Hebrews. So unang point dito, yung kanilang pagtatanggol, yung mga words nila dito, ay naglalantad ng kanilang puso sa harap ni Yahweh. Hindi talaga nila nauunawaan ang kalooban at nais ni Yahweh. Ang tugon nila kay Yahweh ay ganito. Kung gagawa pa sila ng higit dito, ay kalabisan na. Parang, Panginoon, sapat na dapat yung alay ko. Parang sobra-sobra naman ang hinihingi mo. Ano ba bang kulang? Kalabisan na, sasabi na kalabisan ang hinihingi ni Yahweh. So hindi nila naunawaan ang kakulangan ng mga alay. Pero hindi gaya ng Israel, hindi na sa atin ngayon, sa panahon ngayon, hindi na sa atin hinihingi ng Panginoon yung gantong uri ng alay. 'Di ba? Hindi na magdala kayo ng mga manok dito, ibang alay. Walang ganoon okay? Pero gaya ng Israel, posible pala na magbigay ng alay sa Diyos na mali ang ating puso sa paghahandog. So sa lahat ng ito, sila ay nakatuon sa panlabas na aksyon ng pag-aalay at hindi sa nilalaman ng puso na dapat na kaakibat ng kanilang pag-aalay. Kaya sabi ni A.W. Pink, finally, it is evident from the fact that when the people exalted ceremonialism above practical obedience, the procedure was denounced as idolatry and the service rejected as a mockery. So kung puro panlabas lang ang pag-aalay mo sa Panginoon, wala sa puso, hindi lamang ito idolatry, kundi pagmamak sa Panginoon, panunuya sa pangalan ng Panginoon mismo. Sa panahon ngayon, ito yung tinatawag na externalism. Na parang mas garbo ang worship, mas tatanggapin ng Diyos. Mas maganda yung ilaw, hindi lang yellow, may blue siguro, green, may light production na
Pag ang preacher nagbanggit ng maanghang na salita, dapat maging pula yung ilaw. Wala pa naman tayong ganun. Wala pa namang plan, Pastor, no? Pero ganoon ang nangyayari. Externalism para saan? I read a site sa Elevation. Pinoy, Stephen Furtick. Na doon sa Elevation, meron silang manager, director ng worship. So kailangan sa panambahan, hindi lang music, pati ilaw, nakaakma sa kung anong emosyon na dapat maramdaman ng mga tao. So manipulated lahat. Manipulated na maramdaman ng tao na matakot, manipulated na malungkot, kasi pag last na meron ng piano, buti sa ating piano pagkatapos na no? Hindi before matapos. Sasabayan nila, kailangan may music, kailangan may liwanag, nasabay doon sa tono ng picture para sa gayon, kitawag nila na multi-sensory experience. So ramdam nila, so parang ikaw ay nasa 3D na sinehan. Ramdam mo ang pangangaral ng salita ng Diyos. Pero yun ba ang hinihingi ng Panginoon? Kaya nagpapasalamat tayo dahil dito sa TRBCC at sa maraming Reformed Baptist ay yung centrality ng pure preaching of the Word of God. Hindi manipulated ang pagsamba sa Diyos. So, sa bayan ng Israel, hindi nila kayang lagpasan ang hinihingi ng Diyos. At ang posible na, at ang pag-iisip to think na possible iyon ay hindi nila naunawaan talaga kung sino ang Diyos at ano ang hinihingi niya. Hindi kalabisan ang tamang pagsamba sa Diyos. Ang problema sa Israel ay ang kalagayan ng kanilang puso, ang kalagayan ng mga sumasamba sa Diyos. So hamon sa atin sa unang punto, tiyakin natin na tunay nating nauunawaan ang tamang paraan ng pagsamba sa Diyos. So we are not saying na dahil na may problem ng externalism, wag na tayo mag-ilaw, wag na tayo mag-aircon, wag na tayo mag-upuan dito. We are not saying that, right? Merong means para i-aid yung ating panambahan. But what we are saying ay hindi sapat kung puro panlabas lang. Maganda ang kasuotan, maayos ang pananamit, pero ang puso ay malayo sa Diyos. Dahil maaari tayong mahulog sa pag-iisip na, for example, gagawin ko ito, hindi lang yung panlabas, kundi yung mga means. For example, worship services, prayer meeting, Bible reading, para tanggapin ako ng Diyos. Kasi ganun ang kaisipan ng Israel. Gagawin ko ito para tanggapin ako ng Diyos. So malayo talaga ang puso nila kay Yahweh. Hindi nila naalala ang katapatan ni Yahweh. Hindi nila naalala ang tuntunin ni Yahweh. Pero ano ba ang hinihingi ni Yahweh sa mga tao na tunay na sumasamba sa Kanya? Ano ang tugon ng Diyos sa kayabangan at bulok na pagkaunawa ng Israel? Hindi bagong paraan, hindi invention, kundi kung ano yung alam na nila. Kaya nga sa verse 8, binanggit doon na ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Ipinakita niya sa iyo, o tao. So ang tugon ng Panginoon, instead of correcting their sacrifices, kasi alam ng Panginoon na alam nila yon, na I'm not asking you to offer thousands of lamb. Alam nila yon. Kundi ang tugon ng Panginoon is pumunta doon sa heart of the issue. And the heart of the issue is the issue of their heart. They do not understand true worship. So, ikalawang punto, ang mga katangiang kaakibat ng tunay na pagsamba. So, sa verse 8 sinabi, ipinakita niya sa iyo, o tao, kung ano ang mabuti. Or ano yung itinakda ni Yahweh. Ito yung demand ng Panginoon sa kanila. So, merong expectation si Yahweh, pero nag-fail, nabigo ang Israel. At kung papasin ninyo, again, hindi ito new kasi yung sinabi doon, ipinakita niya sa iyo. So, he is referring to former revelation sa Torah, sa first 5 books of Moses, na binanggit na ito ni Yahweh sa kanila. And for example, halos parehas ang vocabulary sa
Deuteronomy 10:12 to 13. Sinabi doon sa aklat ng Deuteronomy chapter 10:12 to 13, "At ngayon, O Israel, ano ba ang hinihingi sa iyo ng Panginoon mong Diyos? Kundi matakot ka sa Panginoon mong Diyos, lumakad ka sa kalahat ng kanyang mga daan, at ibigin mo siya, at paglingkuran mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso at ng buong kaluluwa mo. Natuparin mo ang mga utos ng Panginoon at ang kanyang mga tuntunin na aking inuutos sa inyo sa araw na ito para sa inyong ikabubuti." So, iba lang yung order, pero makita natin sa Deuteronomy 10:12 to 13 yung binanggit dito ng Panginoon. Yung hinihingi ng Panginoon para sa kanilang ikabubuti. At sinabi dito, di ba? Kung ano ang mabuti, hindi sa paningin nila, kundi sa paningin ng Panginoon. And take note, maganda yung ginamit dito eh. Hindi, sabi sa verse 8, ipinakita niya sa iyo, o tao, o sa iba, o mortal, or sa Hebrew, o Adam. Hindi sinabi ng Panginoon, ipinakita niya sa inyo, o Israel, kundi o Adam, o mortal. Bakit? Kasi in-extend ng Panginoon dito na yung hiningi ng Diyos ay hindi lamang para sa Israel, kundi para sa lahat ng nanaising sumamba sa Panginoon. Kasi kung compare mo sa verse 3 and 5, sinabi doon, my people. Verse 3, sabi sa verse 3, o bayan ko. Verse 5, o bayan ko, alalahanin mo ito. Pero pagdating sa verse 8, nag-shift, o tao. So hindi lang para sa Israel, kundi para sa atin ngayon na sumasamba sa Diyos. Ano ba ang inihingi ng Panginoon sa isang tunay na sumasamba sa Kanya? Ano ba ang mabuting gawin na hinihingi ng Diyos sa Kanyang mga tao? Kaya sinabi sa verse 8b, kundi ang gumawa na may katarungan at umibig sa kaawaan at lumakad na may kapakumbabaan na kasama ang iyong Diyos. So yung tatlong characters dito, iba-iba yung tingin ng mga scholars, mga commentators. Pero for example, si Walter Kaiser sa The Promised Plan of God, sabi niya na ito justice, love, and humility, ito daw yung epitome or quintessence of the law. Sa iba naman, na ito daw yung fruit ng tunay ng pagsisisi. So hindi siya sabi ng Panginoon na if you wanted to worship me, if you wanted me to accept your worship, you must first be humble. Hindi siya sabi ng Panginoon yon, na parang yung humility natin ang magiging entrance fee natin sa harapan ng Diyos. Pero ito yung bunga. Ito yung katangian na kaakibat sa tamang pagsamba sa Diyos. Sa ESV Study Bible naman nakalagay doon, the Lord desires the primary forms of love. Itong mga ito daw mga anyo ng pag-ibig. At titignan natin sa iba pang mga ngaral, ito yung summary of biblical piety. Ibig sabihin lang doon, may kita natin na itong tatlong ito, napakahalaga na sa isang sumasamba sa Diyos, na makita ito sa atin. Ebidensya na tayo ay tunay na sumasamba sa Diyos. So again, hindi ito mabuting gawin upang maligtas. Let's be clear about that. Kundi ano ang tamang paraan ng paglapit at pagsamba sa Diyos. So sa konteksto ng Israel, hindi po sapat na alay lamang. Hindi naman siya sabi ng Panginoon, okay, huwag ka na mag-alay. Punta ka lang ng may bagbag na damdamin. Hindi siya sabi ng Panginoon yon. Mag-alay ka pa rin, pero ito yung kaakibat na katangian ng isang tunay na nag-aalay sa akin. So ang tunay na sumasamba kay Yahweh ay may buhay na ayon sa isang tunay na sumasamba. Kaya nais ni Yahweh na maging matapat sa Kanya ang Kanyang bayan, hindi lamang sa Kanya, kundi maging sa isa't isa. Kaya yung mga binanggit na ibigin mo ang kaawaan, yung kahabagan, gumawa ka ng katarungan. Di ba? That has something to do with our neighbors. Maging matuwid tayo, maghatol tayo ng tama. So, iisa-isahin natin ito quickly. So, una, gumawa ng may katarungan. Now, kung i-compare nyo itong 6 verse 8 sa chapter 3, makita nyo doon yung kabaligtaran nito. Okay? So, chapter 6 and then lipat tayo sa chapter 3.
yung gumawa ng may katarungan, nabanggit sa chapter 3 verse 1, sabi dito, at aking sinabi, pakinggan niyo kayong mga pinuno ng Jacob at mga pinuno ng sambahayan ni Israel. Hindi ba para sa inyo na malaman ang katarungan? Diba? Sinasabi ng Panginoon, ito, they are expected to know and to do justice. And then, bukod pa dito, next naman, verse 2, counterpart naman ito yung pag-ibig sa kahabagan. Sa verse 2 sinabi, kayong napopuot sa mabuti at umiibig sa kasamaan. So, ang Israel, anong iniibig nila? Hindi ang kahabagan. Iniibig nila ang kasamaan. So, yung paggawa ng katarungan, hindi na ginagawa yon. And yung pag-ibig sa kahabagan at katapatan, they are not even doing that as well. So, wala silang ginagawang, lahat ng binanggit ng Panginoon, nabigo ang bayan ng Israel. And take note yung, actually sa verse 8, yung love faithfully, sa iba kasing salin, to love kindness. Diba yun yung common na song na ngayon ng mga bata, di ba? What does the Lord require of you? To love, to act justice, to love kindness, or to love mercy, and to live humbly with your God. Pero ang ating titignan, ito yung mula sa salitang Hesed. And if you remember, the word Hesed, ito yung may kinalaman sa tipan ng pag-ibig ng Diyos. Diba? Sa Hosea, na pag-aralan natin yan. So, pinapakita ng Panginoon dito na sa hindi nila paggawa ng may katarungan, sa hindi nila pag-ibig sa kahabagan, sila ay laban sa Diyos. Sila ay sumusuway sa Diyos. At sa iba pang mga mangaral, yung unang dalawa daw, ito yung corresponding doon sa second table of the law. And then yung ikatlo naman na to walk humbly with your God sa first table of the law. So kung if you are not doing righteously, or if you are not acting justly, kung hindi ka umiibig sa kahabagan, sinusuway mo yung second table of the law. Kasama doon ang huwag kang papatay, huwag kang magnanakaw, huwag kang mangangalunya. And then yung sa ikatlo naman na lumalakad ng kapakumbabaan, that this is directly against the first table of the law, which is about worshiping God. Naiisa lang ang Diyos, isa lang si Yahweh. Dapat siyang sambahin at hindi gamitin ang kanyang pangalan sa walang kabuluhan. Kasi ganoon ang ginagawa ng Israel. Kapag nag-alay sila, meron silang specific na mga chants or specific na mga words na ginagamit. At doon, nababanggit lagi ang salitang Yahweh. Pero they are taking the name of the Lord in vain. Kasi walang halaga sa kanila yon. Walang halaga ang pangalan ni Yahweh sa kanila. So nais ni Yahweh na maging maibigin sa katapatan at kahabagan ng kanyang tao, hindi lang sa kanya, kundi sa kanilang kapwa. At take out, hindi sinabi na ipakita, kundi sabi doon, to love kindness or to love faithfully. Parang redundant nga siya, parang to love loving kindness. Na hindi mo lang ipakita, kundi ibigin mo yung pagiging pagmahal. Kasi if you love loving one another, hindi na kailangang ipilit sa iyo to. Kasi iniibig, you delight in loving your neighbor. At doon nabigo din ang Israel. At yung sa ikatlo, lumakad ng may kababaang loob kasama ang Diyos. Now, again, chapter 3, no? I-compare natin. Chapter 3:11b. Sabi dito, gayunmay, sumasandal sila sa Panginoon at nagsasabi, hindi ba ang Panginoon ay nasa gitna natin? Walang kasamaang darating sa atin. So, ang mga Israel, pinaniniwala nila ang kailang mga sarili na kasama nila ang Diyos kahit sila ay mga gahaman sa salapi. Di ba sa 3:11a, binanggit doon, ang mga pinuno niya ay humahatol dahil sa suhol, at ang mga pari niya ay nagtuturo dahil sa sahod. So parang narinig ko na ito minsan
may isang tao na-asked to parang ni-request na mag-preach. Ang tanong niya, magkano ba bigayan dyan? Nakakalungkot. Ano pa? Sabi dito, sa verse 11, at ang propeta niya ay nanguhula dahil sa salapi. Okay, i-prophesy ko ang magandang buhay mo pero may bayan. So, ganito yung ginagawa ng Israel. And they are doing that habang sinasabi nila na sumasandal sila sa Panginoon, na hindi pa kasama natin ang Diyos. So, habang sila ay tumatanggap ng suhol, sila ay nagtuturo ng mga ibayad, sila ay nagbibigay ng propesiya ng kapalitang salapi, sinasabi nila na kasama namin ang Diyos. Grabe ang kailang hypocrisy. At they claim na walang kasamaang darating sa atin. Ito katindi ang kasalanan ng bayan ng Israel. Kaya sinabi ng Panginoon, pinakita ko sa iyo, o tao, ano ang mabuti, and you failed to do it. Kaya nga masabi natin, there's no true obedience without humility. Walang tunay na pagsunod kung walang kababaang loob. Ang Israel, nag-aali sila, okay, noted, pero meron bang kababaang loob sa kanilang pag-alay? Sa lahat ng kailang mga sinabi, na-expose ang kailang kayabangan. Kaya sabi ni John Calvin, and I quote, "The prophet therefore mentions justice and mercy, not that God casts aside that which is principal to worship the worship of his name, but he shows by evidences or effects what true religion is. Hypocrites place all holiness in external rites, but God requires what is very different, for worship is spiritual." End quote. So yung mga mapagkunwari, ang tingin nila, ang kabanalan ay may kita sa labas. Pero ang hinihingi ng Diyos ay yung kalagayan ng puso ng sumasamba sa Kanya. Ang hinihingi ng Diyos ay hindi ang pagbayad sa Kanya sa pamamagitan ng mga alay, kundi taos-pusong pagtitiwala sa Kanya na ipinamamalas ng mga katangiang binanggit dito. And in all this, nabigo ang bayan ng Israel na mabuhay ayon sa kalooban ni Yahweh. They failed to realize that obedience is better than sacrifice. Nabigo sila. Dapat alam nila yun eh. Hindi ba nila pakinggan ang istorya ni Saul? That obedience is better than sacrifice. So ang punto dito, hindi maaaring maging tama ang pagsamba mo kay Yahweh kung taliwas dito ang iyong pamumuhay. Pupunta ka sa Sunday, I will worship the Lord. Pero the first 6 days, nabanggit kayo na ipastor ni Kuya Manny na bakit di ka nanalangin all throughout the six days. And biglang parang merong switch. Okay, worship mode on Sunday. Hindi ganyan. We cannot bribe God na, okay Lord, aagahan ko na this Sunday, though all throughout the first 6 weeks, wala. Di ako nanalangin sa iyo. Hindi ganoon. Merong holy life na nagba-back up doon sa ating pagsamba sa Diyos. About 505 years and 2 days ago, merong isang monghe na hiningi siya na i-recant yung kanyang mga writings. That was April 17, 1521. Siguro kilala niyo na siya. Dun sa harapan ng Imperial Diet of Worms. Now, si Martin Luther, hindi niya agad sinabi yung kanyang undying words na, I'm captive to the Word of God. Humingi pa siyang 24 oras, di ba? Para pag-isipan. And April 18, that was yesterday, 1521, dineliver niya na yung kanyang pangpinali na pag-refuse sa request sa kanya or sa demand sa kanya na i-recant ang kanyang mga writing. Kaya kanyang i-declare na ng kanyang conscience ay held captive to the Word of God. Na hindi niya kayang i-withdraw yung kanyang mga naisulat unless ma-convince siya
ng salita ng Diyos. Now, kung ating itignan, ang pangunahing pagsalungat ni Luther ay may kinalaman sa mga indulhensya, indulgences. And if you know the history, pinapakita doon na yung forgiveness ay pwede mong bilhin ng pera. Diba, ni Johann Tetzel, para ipatayo ang Basilica, St. Peter's Basilica sa Rome, kailangan nila magpondo. So, ang kailangan gawin ng mga tao, yung mga kamag-anak nyo nasa purgatory sila. Now, as soon as the copper rings, pag naghulog ka ng copper, nagbigay ka, nagbayad ka, pag nag-ring yon, yung soul from purgatory springs. So, parang pababa na yung itong tao, itong kaluluwa, ito yung apoy ng purgatorio, pababa na yan. No? Pag naghulog ka, insert coin, aakit yan sila. So, ganun yung presentasyon na minsan nga may sa mga palabas papakita nila yung papakita na kung paano yung init nung mapasok ka. So ganoon nila minamanipulate yung tugon ng mga tao. Walang pinagkaiba sa ginawa ng mga Israel. Kaya nga si naisulat ni Martin Luther sa kanyang 95 thesis, hindi ko babasahin lahat 36 sabi niya. Any Christian at all who is truly repentant receives the full remission of the punishment and guilt without any certificates of indulgences. So hindi natin kayang bayaran ang kapatawaran ng kasalanan. Hindi kayang gawin ng Israel yon, hindi din natin kayang gawin ngayon. Iyon. So sa ating mga sakripisyo, hindi natin mautumbasan ang bigat ng ating kasalanan. Hindi sa pamamagitan ng indulgences, hindi sa pamamagitan ng mga lamb, hindi sa pamamagitan ng mga guya na inialay ng Israel, hindi sa pamamagitan ng pag-attend natin sa worship service. Sana wala nag-iisip sa atin na hindi naman siya official doctrine ng Roman Catholic Church, pero may mga thinking na pag pumunta ka sa iglesia, mababas-bawasan yung kasalanan mo. Sana wala sa atin nag-iisip ng gano'n, na meron kang plus points sa langit. Pag na-miss mo yung one Sunday, minus point. So, gano'ng karaming point na kailangan mo? May point system na, right? So, ganun yung salvation by works. Pero sa ating paglakad sa Panginoon, paglapit sa Panginoon, pasalamat tayo dahil merong isa na sapat at siya lamang ang nakapag-alis ng ating mga kasalanan. Sino lang ang tanging makagawa nito? Sana walang magtaas ng kamay. Walang iba kundi siya rin na propesiya ni Micah sa Micah 5 verse 2. Ito yung promised ruler and shepherd. And very quickly, makita natin dito, pag binasa natin verse 2, Micah 5:2, ngunit ikaw, Bethlehem, sa Ephrata na maliit upang mapabilang sa mga angkan ng Huda, mula sa iyo ay lalabas para sa akin ang isa na magiging pinuno sa Israel na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. So itong ipinangakong pinuno at pastol ng kanyang mga tao, pinakita dito sa Micah 5:2 yung kanyang temporal descent and eternal origin. So mahalaga itong propesya na ito. Kasi habang sinasabi ni Micah na, okay, you're not doing this. Hypocrite. Mga hipokrito, mapagkunwari, hindi nyo kayang bilhin ng inyong mga kaluluwa. Sinasabi niya, merong isa na darating na siyang kayang magbayad at binayaran niya ang kasalanan ng kanyang mga tao. Yung kanyang temporal descent dito na binanggit nang gagaling siya sa Bethlehem of Judah na binanggit din sa Matthew 1 verse Matthew 1, particularly sa Bethlehem siya nanggaling. Na sa pag-descent ng Messiah sa kasaysayan, siya ay nanggaling sa Bethlehem. Na kung sa history, napaka-insignificant ng Bethlehem. Pero doon nagmula ang Messiah. That's why God chooses the little things of the world to eclipse in glory its greatest things. Sabi ng isang mangaral.
Ito ay isang pinuno na manggagaling pa rin sa lipi ng Huda, ng Juda, ng Israel. At binanggit dito kung saan siya nagmula, sa Bethlehem. Ikalawa, hindi lang yung kanyang pag-descend sa kasaysayan, pagbaba na dito, kundi yung kanyang eternal origin. Diba? Kaya mahalaga itong prophecy na ito eh. Sabi doon, ang isa na magiging pinuno sa Israel, na ang pinagmulan ay mula ng una, mula ng walang hanggan. Sa English, his times of coming forth are from long ago, from days of eternity. So yung Messiah na magmumula sa tribe of Judah, na silang sumuway sa Panginoon, sinabi ni Paul sa Romans 1:3, was born of a descendant of David according to the flesh. Yet, hindi lang yon. Siya isang anak ng Diyos sa walang hanggan na nagkatawang tao. Kaya nga si Servetus na isang heretic na because he denied the deity of Christ. Nung ihatol na sa kanyang sentence, ang sinigaw niya, the Son of Eternal God. Sabi ng isang mangaral, kung sinabi niya lang na the Eternal Son of God, hindi na siya namatay. Pero sinabi niya, the Son of Eternal God. He denied still yung pagiging fully God ng ating Panginoong Jesucristo. Pero itong Diyos at tao ang siyang tumupad sa hindi nagawa ng Israel. Itong Diyos at tao, ang Mesayang ating Panginoong Jesucristo, ang pinunong ito ang siyang pastol na mangangalaga sa kanyang mga tao. Kaya nga, if you read further sa chapter 5, verse 4, at siya'y titindig at pakainin ang kanyang kawan sa lakas ng Panginoon, sa kamahalan ng pangalan ng Panginoon niyang Diyos. So yung dinagawa ng Israel, ng mga hari ng Israel, dinagawa ni Ahaz, ni Jotham, ni Hezekiah, ay ginawa ng ating Panginoong Jesucristo upang nang sa gayon siya'y magpakita ng what? Justice, loving kindness, compassion sa kanyang mga tao, at higit sa lahat, humility before God. And we saw the humility of Christ. This is the glory of your Savior, mga kapatid. This is Christ from the Old Testament. Clearly revealed to show us na ang di nating nagawa ay ginawa ni Jesus upang sa gayon, even yung ating pagsamba ngayon ay maging katanggap-tanggap sa harapan ng Diyos. So ang tunay na sumasamba kay Yahweh ay namumuhay ng tapat sa harap niya at sa isa't isa. So may mga paraang dinarapat sa harapan ng Diyos at merong katangiang kaakibat ng pagsamba kay Yahweh. Nawa sa tuwing mabasa natin ang mga talatang ito sa Micah 6:8, hindi sana ito ang gawin nating paraan upang maging katanggap-tanggap sa Diyos. Ang katuwiran na kailangan natin ay naka Jesus lamang. Ang kababaang loob na hinahanap ng Diyos sa atin ay ultimately nakita kay Jesus lamang. Kaya ang kailangan natin ay hindi bagong alay, hindi mag-invent ng bagong paraan ng pag-alay kay Yahweh, kundi ang magtiwala sa kanyang anak na Jesucristo lamang. Pero sa mga kaibigan namin dito, baka ang conclusion mo, okay, kung ganyan pala, na posible pala na pupunta ako ng church and ang puso ko ay malayo sa Diyos, wag na lang pumunta ng church. Wrong conclusion. You need to be more present in the gathering of His people. Kasi dito, papakinggan mo ang salita ng Diyos. Dito, nakikita mo na kailangan mo ng isang tagapagligtas na sagot sa iyong mabigat na suliranin. And bilang application sa mga kapatid ko na naririto, dalawang bagay ang gustong iwan sa inyo. Una, let us have a frequent searching of our hearts when we worship God. Magkaroon tayo ng tuwinang pagsisiyasat ng ating mga puso dahil baka tayo ay nahuhulog na sa kasalanan ng Israel. Na ginagawa natin ang mga bahagi ng pagsamba, singing,
worshiping God, even fellowship. Pero ang buhay natin labas sa kalooban ng Diyos. At ikalawa, let us cultivate biblical piety even more as we rely upon Christ. Hingin natin ang tulong ng Banal na Espiritu na palaguin tayo ng Panginoon sa kabanalan na hindi hiwalay sa pagsunod sa Kanyang utos. So as we continue to worship God on the Lord's Day, let's ask the Lord to give the same grace na sa araw-araw na tayo haharap sa suliranin ng buhay, tayo mangamoy Kristo sa Kanyang kababaan, sa Kanyang katuwiran, sa Kanyang pag-ibig. Kaya sabi ni R.C. Sproul sa kanyang book na How Then Shall We Worship? And I'll end with this. The very heart of worship, as the Bible makes clear, is the business of expressing from the depths of our spirits the highest possible honor we can offer before God. When a sacrifice was not given in faith, it was nothing more than an external rite. Nawa, sa ating pagbigay ng alay, ng pasalamat sa Diyos sa pagsamba, ito'y gawin natin may pananampalataya. That yes, the Lord will accept our sacrifice, not because of who I am or what I did, but because of what my Savior, Lord, did on the cross. Tayo manalangin. O Panginoon, patuloy naming diadalangin na nawa matagpuan mo kaming tunay na sumasamba sa iyo. At salamat, ito'y tinitiyak at tiniyak ng aming Panginoong Jesucristo. He died even for our tendency to be hypocrite before your presence. Na marami kaming suliranin sa buhay, hindi nagiging wholehearted ang pagsamba namin sa inyo sa madalas na panahon. Kaya tulungan mo kami na huwag kalimutan ang nais mo, Panginoon, na merong kaakibat na pamumuhay ang pagsamba sa iyo. Tulungan mo kami that harap kami bagong linggo, 6 na araw sa mundo. Kami pa rin ba'y sumasamba sa inyo, O Yahweh? At hindi nawa kami maiwan na sumasamba lamang panlabas sa araw ng linggo. And we pray, O Lord, for our friends, mga anak namin na ririto, na they can be present every Sunday. Yet, baka nahulog sila sa isipin na tatanggapin ako ng Diyos dahil present naman ako every Sunday. Huwag nawa mangyari, O Ama. Nawa ang iyong biyaya ay sumagana sa amin, sa inyong mga tao tungo sa kabanalan, at sa mga kaibigan namin na narito tungo sa kanilang kaligtasan. Pinupuri ka namin, Ama, itong aming dalangin sa ngalan ni Jesus. Amen.